Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang sports balita. Nakopo ni track and field mainstay Janry Ubas ang gintong medalya sa men's long jump event sa 84th Singapore Open Track and Field Championships na ginanap sa Singapore Sports Hub. Lumundag ng 7.58 meters si Ubas para kunin ang gintong medalya kasunod ni Wen Hua-hu ng Chinese Taipei na nalundag ang 7.43 meters para angkinin ang silver medal. Nakuha naman ni Ivan Moon ng Singapore ang bronze medal pagkatapos magtala ng 7.26 meters. Mainit namang binati ng Philippine Athletics Track and Field Association or PATAFA si Ubas sa kanilang social media page para sa karangalan na ibinigay nito sa Pilipinas. Sasabak muli ang reigning Southeast Asian Games Men's Long Jump Champion sa Hong Kong Athletics Championships 2024 itong darating na Mayo 4 hanggang 5. Pagkatapos sa Hong Kong, magbabalik bansa si Ubas para lumahok naman sa ICTSI Philippine National Championships na nakatakda sa Mayo 8. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpakita ng gilas sina Jonah Dolorito ng Lyceum of the Philippines University at Jiwen Senuto ng Arellano University sa kani-kanilang koponan para kunin ang mga panalo sa ikalawang linggo ng NCAA Season 99 Volleyball Tournament. Nagposte ng 20 puntos si outside hitter Dolorito sa panalo ng Lady Pirates laban sa Lady Chiefs 25-15, 22-25, 25-11 at 27-25 at nakagawa din ng 19 na puntos kasama pa ang 17 excellent receptions sa panalo nila laban sa University of Perpetual Help System Delta 25-21, 24-26, 18-25, 25-22 at 15-11. Pagkatapos ng kanilang dalawang magkasunod na panalo, may record na silang 4-0 sa likuran ng nangungunang De La Salle College of St. Benilde. Samantala, nanguna naman si Sinuto sa koponan ng Chiefs para kunin ang ikatlong sunod-sunod na panalo para pagandahin ang kanilang kartada sa 4-1. Nakalikom ng 14 na puntos ang 6'1" open spiker sa 25-19, 25-10 at 25-19 panalo laban sa LPU at nakagawa ng 15 markers at 10 receptions kung saan ginulat nila ang Stags sa 25-23, 25-20 at 25-22 panalo. Sa kanilang 18-25, 26-24, 27-25, 17-25 at 15-11 panalo laban sa San Beda, nakapagtala si Sinuto ng 26 na puntos para ibigay sa Red Spikers ang kanilang unang talo sa torneo. Dahil sa kanya-kanyang performance, iginawad kina Dolorito at Sinuto ang Collegiate Press Corps NCAA Players of the Week Award sa linggo ng Abril 16 hanggang 21. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umaasa ang pamunuan ng De La Salle University na mabilis na gumaling ang pambato ng Lady Spikers na si outside spiker Angel Canino para trangkuhan ang koponan sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Kasalukuyang nagpapagaling ang reigning most valuable player na si Canino pagkatapos itong magtamo ng injury sa kanyang kanang braso. Hindi pa rin naglaro si Canino nitong huling laro ng La Salle kontra Ateneo de Manila University kung saan nakita itong nagwa-warm up. Kahit hindi nakapaglaro si Canino, mabilis pa rin dinispatcha ng Lady Spikers ang Lady Eagles sa loob lamang ng 3 sets, 25-12, 25-12 at 25-18 para pagandahin ang kanilang record sa 11-2.
Layunin ng coaching staff ng DLSU na makapaglaro na si Canino laban sa University of Santo Tomas sa Abril 27. Ayon kay coach o assistant coach Noel Orculio, maganda ang ipinapakitang progreso ni Canino sa kanyang mga therapy sessions at umaasa siyang makakapaglaro na ito laban sa UST. Importante ang pagtatapat ng Lasal at UST dahil kung sino man ang mananalo ay makukuha ang twice-to-beat advantage papasok ng semifinals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.